Hello everyone! Sa ating video ngayon, gusto kong i-highlight ang mga kaganapan sa Ontario Immigrant Nominee Program, kung saan po ay nag-invite na sila ng libo-libo na mga aplikante to apply for the Permanent Residency Program ng Canada. Ang tagal niyong naghintay from January up to June, pero ngayon meron na. At kapansin-pansin guys, pinakamalaking bilang ng na-invite ay mga international students. So ating pag-uusapan din yung mga programa kung saan may mga na-invite. Kasi nandun ang future ng mga aplikante for Ontario. So, yun ang ating topic ngayon. Thank you very much for tuning in. Si Ate Menchi po ito. Welcome back sa ating video, sa ating channel today. Kung kayo'y bago, please subscribe to my channel. At salamat po sa mga dati na nating subscribers and viewers. Pwede rin nyo guys akong suportahan sa aking Facebook page with the same name, Menchi's Philcan Life. Pwede kayo mag-follow doon, mga topic din natin about Canada. Pero guys, meron pong mga fake account na gumagaya kay Ate Menchi. Yung pong mga nagme-message sa inyo at nagbibigay ng trabaho, hindi po ako yon kasi wala po akong trabahong ipinamimigay. Hindi rin po ako yung nanghihingi ng pera. Kaya, scam alert guys, okay? And you can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga loyal and ever supportive na channel members. Thank you kay Arthur Postigo, kay Marjo Jumento, Maria Amaya, kay Jen C, Joy Gabriel Channel X, kay Marlu Quasay, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan Corazon Binene, Nympha and Marciano. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Now back to our topic guys, Ontario. Provincial nominee po ng Ontario, ang pangalan ay OINP, Ontario Immigrant Nominee Program. Ang Ontario po ang second largest province ng Canada by land area, pero ang Ontario po ang most populated na province. Kaya expect na natin na marami ang nagpupunta sa Ontario at gustong mag-immigrate dito, gustong magtrabaho dito, gustong mag-visit dito. That's the province of Ontario. Ang draw na ito to invite applicants happened from June 3 to June 6. Sabi nga ng iba, finally, nag-draw na rin sila. Ito po ay mula doon sa expression of interest. Hindi pa po ito yung PR. Ini-invite sila para mag-submit na sa mga streams ng PNP ng Ontario. And then, pag nakapasa sila sa streams ng Ontario, then Ontario will nominate them to the PR program of Canada. Ayun. So, actually, magkadugsong po yun. No? Kailangan ma-qualify ka sa province, nominate ka ng province para makapag-apply ka sa PR. That's the system of PNP, Provincial Nominee Program. At ito po ang total ng mga na-draw nila. Invitation to apply, total for 2025. Employer job offer, foreign worker stream, 843 ang na-invite. 843 applicants. Employer job offer, international student stream. Ito po, 2,574. Bongga. Wow, 2,000 plus. Employer job offer, in-demand skills stream. Guys, ito po yung tier 4 and 5. Okay? Tier 4 and 5. Ilan? 378 applicants po ang na-invite. Total, 3,795 ang kanilang na-invite to apply. Sa mga napadalhan po ng invitation, you have 14 days to apply. Gaano ba kalaki ang target ngayong taon 2025 ng Ontario? Maimbitahan for PR. Yun po ang medyo masakit guys sapagkat binawasan po ng federal government ang provincial target. Kalahati na lang. Kung last year po 2024 ay nakapag-invite sila ng 21,500. Ngayong taon, 2025, 10,750 lang ang kanilang alokasyon. So, ibig sabihin, may na-invite na sila na mahigit 3,000, then, meron pa silang iimbitahin na almost 7,000 pa guys ang iimbitahin nila sa loob ng taong ito, 2025. Nag-submit po dyan ng expression of interest. Stay tuned at baka kayo ay mapili pa rin sa loob ng taong ito. So guys, yung tatlo na mga pathways or streams ay lahat mga employer job offer. No? Foreign worker, students, at saka in demand. Yun.
At lahat ng yan ay may job offer. Ngayon, so lumilitaw po na nandoon ang pag-asa para sa inyo ng mga aplikante. Posibleng kayo ay mapili din in this particular streams, no? So, ang gagawin natin guys, reviewin natin, no? Maybe not only for this year, maybe for next year. Ano ba yung sinasabing employer job offer na yan sa Ontario? At unahin natin po ang foreign worker stream. Ang OINP employer job offer foreign worker stream guys is for applicants who are in ang occupation dapat ay nasa tier 0, 1 to 3. Yun po. And then, syempre, job offer, kailangan mag-apply po kayo sa isang trabaho, ma-hire kayo sa isang trabaho at magkaroon kayo ng job offer, whether you are inside Canada or outside Canada. To meet the work experience requirement, guys, kailangan you must have at least 2 years of cumulative paid full-time experience or equivalent kung part-time man kayo, pwede rin yon, in the same occupation na siyang job offer sa inyo. Dapat yung experience ninyo inside or outside Canada is the same as the job offer. The rest of the qualifications and requirements po ay makikita ninyo sa OINP. I will put the link in our description box. Okay, guys? Now, yun pong pinakamarami ang na-invite, mahigit 2,000, almost 3,000, ay ang job offer for international students. So, obviously, ikaw ay naging international student dito, no, sa Canada. The employer job offer international student stream gives international students with a job offer in a skilled occupation the opportunity to apply for permanent residency and work and live and work in Ontario. Take note guys, you have to live and work in Ontario. Okay? Sapagkat ang Ontario ang magbibigay sa inyo ng nomination. And sa mga estudyante po, dapat ang inyong occupation is under the category po ng tier 0, 1, 2, and 3. Also, ano po? This stream is open for international students inside and outside Canada with work experience, not mandatory criteria under this stream. Uy, work experience, not mandatory criteria under this stream. Pero sabi, kailangan ikaw ay naging international student inside and outside Canada. So kung outside, meaning nag-aral ka na rito tapos lumabas ka, naging outside Canada ka na. Ano po? At syempre dapat meron kang job offer from an Ontario employer. Bigla kong naalala yung statement ni Minister Lina Diab na ang sabi niya ang mga international students ay vital support sa mga probinsya. Kaya siguro niya sinabi kasi may record pong ganito na hinahire ng probinsya, kinukuha ang immigrant ng probinsya ang mga dating international students. Bakit? Sapagkat meron na silang foundation mula sa probinsya kung saan sila naroon, yung foundation ng kanilang pinag-aralan. Ngayon, ito namang in-demand, employer job offer, in-demand stream, ito po yung tier 4 and 5. Okay? Yan, marami nag-aabang din dyan. Sabi nila, ate, kailan ba magiging PR nga ang tier 4 and 5? So, sa Ontario po ito. Sa Ontario lang, guys. Meron pong inimbitahan, hindi masyadong malaking bilang, pero meron pong inimbitahan ang Ontario to apply for their PNP. If you are a foreign worker in an in-demand occupation in the specific sectors such as agriculture, construction, or personal support work with a job offer in Ontario. This stream is open to foreign workers inside and outside Canada. You must have at least 9 months of cumulative paid full-time work experience or kung part-time ay yung equivalent nito with the same NOC code as your job offer, no? So dapat ang inyong trabaho gaya din ng ibang, ng trabaho nyo dapat na previously experience nyo is the same NOC, the same as the NOC na nag-offer sa inyo ng trabaho. Eksaktong-eksakto dapat, no? Eksaktong NOC guys. Parehong, ibig sabihin guys nun, pareho ng job description, yung trabaho nyo before at saka yung trabahong nasa job offer nyo ngayon. The work you've done must add up to 9 months. It does not have to be 9 months of continuous work. So guys, ito yung sinasabi ko po no, sa aking mga videos na sa Canada, meron tayong mga programa na makakwalify ka na for PR kahit ikaw ay
9 months pa lang ang work experience. Meron lang pong mga occupations na nakalista bilang mga in-demand sa Ontario. At nandyan po ang NOC number nila at saka yung pangalan po ng mismong trabaho. Ilagay ko sa screen ng ilan. And then, ang link ilalagay ko po sa ating description box para makita nyo. So, what is next sa OINP? Well, meron pa po silang ito-draw na nasa mahigit 6,000 pa yon na slots na pwede nilang punuan for this year 2025. Kaya stay tuned lang guys. For more information, pwede kayong tumingin po sapagkat ang lahat ng yan, lahat ng impormasyon binigay ko sa nasa website po ng OINP at pwede nyong makita by yourself. Bukod guys sa mga nabanggit nating mga streams sa OINP, meron pa rin pong iba tayong mga streams. Katulad po ng master's degree and PhD degree stream. Last year, marami po silang na-invite sa mga programang ito. And then, meron pa rin pong express entry linked. Nakalink sa express entry na mga streams ang OINP. Human Capital Priorities Stream, ang Skilled Trades Stream, at saka ang French Speaking Skilled Worker Stream. Yun na muna, maraming salamat sa inyong panonood and good luck sa mga naghihintay pa ng kanilang mga application. Thank you for watching. Thank you for subscribing at salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong pag-follow sa aking Facebook page na Menchis Philcan Live. And thank you sa aking mga channel members. Thank you kay Arthur Postigo, kay Marjo Jumento, Maria Amaya, kay Jen C, Joy Gabriel Channel X, kay Marlu Quasay, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan Corazon Binene, Nympha and Marciano. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Yan na muna guys, si Ate Menchi po ito from Toronto. Salamat sa inyong panonood.